Sa tuwing may kaguluhan sa Middle East, agad natin itong nararamdaman. Tumataas ang presyo ng langis na siya naman nagiging dahilan ng pagtaas ng mga presyo ng mga bagay tulad ng pamasahe, kuryente at pagkain. Pero bakit ang mga kaguluhang nangyayari libu-libong kilometro mula dito sa Pilipinas ay nakakaapekto pa rin sa mga presyo ng bilihin dito sa ating bansa? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit langis ang pundasyon ng makabagong ekonomiya at kung ano ang ugat nito sa kasaysayan. Noong unang panahon, hindi natin pinapansin ang langis kahit na libre lang itong umuusbong sa lupa. Umuusbong lang noon sa lupa ang langis bilang isang maitim at malapot na likido na ang tawag noon ay bitumen o ang tawag natin ngayon ay crude oil. Minsan nakukuha din ito sa mga bato kagaya ng coal o oil shale. Ginagamit naman natin ang langis noon pero hindi bilang panggatong para sa ating mga sasakyan, kung hindi bilang pandikit sa construction, pang waterproof ng ating mga gamit o di kaya naman ay bilang gamot. Sa katunayan, ayon sa Greek historian na si Herodotus, ginamit daw ang langis para itayo ang pader ng sinaunang syudad ng Babylonia. Ang pinakaunang modernong paggamit natin ng langis ay nagsimula noong 1800s bilang kerosene na panggatong sa mga lampara. Bago ito, ang pinakaginagamit nating panggatong sa mga lampara natin ay ang whale oil na gawa sa taba ng balyena. Pero may ilang problema sa paggamit ng taba ng balyena para sa mga lampara. Una, hindi naman talaga madaling manghuli ng balyena. Ikalawa, unti-unti nang nauubos sa mga balyena sa kakahuli natin. Kaya naman lalong humihirap manghuli ng balyena. Ikatlo, habang lalong humihirap manghuli ng balyena ay lalong tumataas ang presyo ng taba ng balyena. Sa paglaki ng ating populasyon at sa pag-unlad ng ating mga industriya, ay lalong dumadami ang mga kailangan nating sindihan na lampara. At kulang ang lahat ng balyena sa mundo para punan ang ating pangangailangan sa langis para sa mga lampara. Kaya kinailangan natin ng mas praktikal na pagkukuhanan ng langis para sa ating mga lampara na hindi madaling maubos at hindi mahirap kunin. Noong 1846, nadiskubre ng isang Canadian scientist na nagngangalang Abraham Gesner ang kerosene. Nadiskubre din niya na ang kerosene ay maaaring kunin sa coal, sa oil shale at sa bitumen. Di hamak na mas madaling gumawa ng kerosene kesa manghuli ng balyena. Kaya di hamak din na naging mas mura ang kerosene kesa sa taba ng balyena. Mas maliwanag ang mga lamparang gumagamit ng kerosene kesa sa mga lamparang gumagamit ng whale oil. Hindi rin ito ganon kausok. Kaya naman, mabilis na napalitan ng kerosene ang whale oil pagdating sa mga lampara. Taong 1853 nang binisita ni George Bissell ang kaibigan niyang professor sa Dartmouth College. Doon niya nakita ang mga sample ng tinatawag na rock oil mula sa Pennsylvania. Ang rock oil ay kilala na natin ngayon sa tawag na petroleum at nakikita ito sa mga tubig galing sa balon o sa mga maliliit na sapa. Maitim at mabaho ang petroleum, kaya para sa karamihan ng mga tao, ang petroleum ay dumi lang sa tubig. Pero para kay Bissell, para itong naging ginto. Alam kasi ni Bissell na mas madaling kumuha ng kerosene mula sa petroleum kesa sa mga bato kagaya nga ng coal at oil shale. Naisip niya na kung nakukuha sa mga balon ang petroleum ay siguradong mas marami nito sa ilalim ng lupa. Kaya napagtanto niya na kung makakahanap siya ng paraan para makuha ang lahat ng mga petroleum sa ilalim ng lupa, ito na ang ikakayaman niya. Dahil dito, tinayo ni Bissell ang Pennsylvania Rock Oil Company na sa kalaunan ay naging Seneca Oil Company. Pagdating ng 1859, isa sa mga naging business partner ni Bissell ay si Edwin Drake at ang naging trabaho ni Drake ay maghukay o mag-drill ng langis mula sa ilalim ng lupa. Noong una, tinatawanan at kinukot siya si Drake dahil sa pag-drill niya ng petroleum. Kung maalala ninyo, karamihan ng mga tao noon ang tingin sa petroleum ay dumi. Pero hindi nagpatinag si Drake sa kabila ng lahat ng ito. Nagpatuloy siya hanggang sa siya ay magtagumpay. Si Edwin Drake ang pinakaunang successful na tao na nag-drill ng langis sa ilalim ng lupa. Dito unang napatunayan na maaaring makakuha ng malaking bilang ng langis sa pagdidrill sa ilalim ng lupa. Ito rin ang naging simula ng tinatawag na oil boom, kung saan maraming mga kumpanya at mga negosyante ang nagsimulang mag-drill na rin ng langis sa ilalim ng lupa. Kalaunan, nadiskubre na hindi lang kerosene ang maaaring makuha sa petroleum, kundi maraming mga mahahalagang produktong ginagamit natin hanggang sa ngayon, kagaya ng mga plastik at ng gasolina. Pagsapit ng ika-20 siglo, lalong naging mas mahalaga ang langis dahil sa paglabas ng mga bagong teknolohiya na umaasa dito.
Kabilang dito ang mga kotse, eroplano, barko at mga makinang ginagamit sa pabrika at industriya. Dito din napagtanto ng iba't ibang mga bansa na ang langis ay isang strategic resource. Ang mga strategic resource ay mga bagay na kinakailangan para mapanatili ang seguridad at pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ibig sabihin, kung kulang ang supply ng langis ng isang bansa, mahihirapan itong patakbuhin ang kanyang ekonomiya at ang kanyang puwersa militar. Pagdating ng 1900s, nadiskubre ang ilang mga malalaking oil well sa mga bansa sa Middle East tulad ng Saudi Arabia, Iraq at Iran. Dahil sa dami ng langis na natagpuan sa Middle East, naging mahalaga ito para sa pandaigdigang ekonomiya. At maraming mga makakapangyarihang bansa ang nais na magkaroon ng malaking impluwensya sa mga bansa sa Middle East. Isa sa mga pinakamahalagang pangyayari pagdating sa kasaysayan ng langis ay ang nangyari sa Iran noong 1953. Ang langis ng Iran ay kinokontrol ng isang makapangyarihang kumpanya mula sa UK na ang tawag ngayon ay BP. Ang Prime Minister ng Iran noon na si Mohammad Mossadegh ay nagtangkang bawiin ang kontrol ng sarili nilang langis mula sa kumpanyang ito na taga-UK. Ikinatakot ito ng UK at ng iba pang mga kanluraning bansa. Kaya naman, tinanggal nila ng puwersahan sa pwesto si Mossadegh sa pamamagitan ng isang kudeta at ipinalit ang isang hari na papabor sa kanilang mga interes. Mahigit 70 taon na ang nakakaraan mula nang nangyari ang lahat ng ito. Pero, ito pa rin ang isa sa mga pinakamalaking ugat ng kaguluhan ngayon na nangyayari sa pagitan ng Iran, ng Israel at ng US. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, hanapin mo ang video na ito sa channel ko at panoorin mo. Noong umpisa, ang kontrol sa supply ng langis, ang kontrol sa presyo nito, at ang kontrol sa hatian ng kita mula dito ay wala sa kamay ng mga bansang pinanggagalingan nito. Kung maaalala ninyo ang kwento ng Iran kanina, ang kontrol sa langis ng Iran ay wala sa gobyerno ng Iran kung hindi sa isang kumpanyang makapangyarihan na nakabase sa UK. Simple lang naman ang dahilan. Bago nadiskubre na marami palang langis sa Middle East, karamihan sa mga bansa sa rehiyon ay mga mahihirap na bansa. Kulang ang kanilang mga pondo para makapagpatayo ng infrastruktura para mapakinabangan nila ang sarili nilang langis. Kaya kinakailangan nila makipag-partner sa mga banyagang kumpanya. Sa ganitong setup, ang usapan ay palaging pabor sa mga kumpanya. Dahil sila ang nagbigay ng pera, sila din ang may kontrol at sila din ang mas makikinabang sa langis. Dahil ang kontrol at ang mas malaking porsyento ng kita ay nasa mga kumpanya ng langis, kadalasan ay naiipit ang mga bansang supplier ng langis. Kadalasan, dahil na rin sa kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang mga kumpanya ng langis ay nagpapababaan sila ng presyo. At ang kawawa sa setup nito ay ang bansang pinanggagalingan nito dahil sa kanila ang mas maliit na porsyento sa kita ng langis. September 1960. Napuno na ang mga malalaking bansang supplier ng langis sa mapang-abusong sistemang inilatag ng mga kumpanya ng langis. Kaya nagpasya silang magkaisa. Nagtipon sa Baghdad, kabisera ng Iraq, ang ilan sa mga pinakamatataas na opisyal ng mga bansang Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Iraq at Venezuela. Ang layunin nila sa pagtitipon ay ang magtayo ng isang organisasyon na ang tawag ay OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Sa punto ring ito, marami na rin sa kanila ang nagkaroon ng sapat na pera para magpatayo ng sarili nilang infrastruktura para pakinabangan ang kanilang sariling langis. Kung noon mga banyagang kumpanya ang kumokontrol sa supply ng langis at nagdidikta sa presyo nito, ngayon, ang OPEC na ang kumokontrol sa supply ng langis at nagdidikta ng sarili nilang presyo. Sa ngayon, hawak ng OPEC ang mahigit kumulang sa kalahati ng total ng lahat ng langis na dumadaloy sa mundo. Dahil dito, sila rin ang kumokontrol sa presyo ng langis ng mundo. Isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan ng OPEC para makontrol ang presyo ng langis ay ang pagkontrol sa mismong supply nito. Gaya ng sabi ko kanina, mahigit kumulang kalahati ng lahat ng langis sa mundo ay nasa kontrol ng mga miyembro ng OPEC. Kapag bumababa ang presyo ng langis, binabawasan ng OPEC ang nilalabas nilang langis para muling magkaroon ng shortage ng langis at tumaas ang presyo nito. Mula dito, makikita natin na ang pagkontrol sa supply ng langis ay isang uri ng kapangyarihan. At malinaw itong nakita ng buong mundo nang maganap ang 1973 oil crisis. Nang maganap ang 1973 Yom Kippur War sa pagitan ng Israel, Egypt at Syria,
may ilang mga bansa na sumuporta sa Israel. Bilang pagtugon, ilan sa mga bansang Arabo na pinakamalalaking supplier ng langis ang nagpasya na huwag mag-angkat ng langis sa mga bansang sumusuporta sa Israel. Dahil dito, nagkaroon ng malaking kakulangan ng langis sa mga bansang sumusuporta sa Israel. Tumaas din ang presyo ng langis sa buong mundo dahil sa malaking kakulangan ng supply. Ipinakita ng 1973 oil crisis na ang langis ay maaaring gamitin bilang isang sandata para gipitin at paluhurin ang mga bansang nakadepende rito. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng lahat ng langis sa mundo ay inaangkat sa pamamagitan ng mga barko. Isa sa mga pinakamahalagang ruta ng mga barkong nagdadala ng langis mula sa Middle East ay ang Strait of Hormuz. Isa itong makitid na daang dagat na pinapagitnaan ng Iran at ng Arabian Peninsula. Karamihan sa langis na nanggagaling sa Middle East ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Tinatayang umaabot sa 20% ng lahat ng mga barko na may dalang langis galing sa Middle East ay dito dumadaan. Dahil dito, ang kahit anong tensyon o kaguluhan na nagaganap sa rehiyong ito ay maaaring makaabala sa global supply ng langis. Ang presyo ng langis, katulad ng maraming mga produkto sa mundo, ay apektado ng tinatawag na supply and demand. Sa madaling salita, kapag sobra ang supply ng langis, mababa ang presyo nito. Kapag kulang ang supply ng langis, ay mataas ang presyo nito. Merong mga produkto na hindi lang nakadepende sa supply and demand ang kanilang presyo. Isa dito ang langis. Ang presyo ng langis ay apektado rin ng isang bagay na tinatawag na futures market. Ngayon, susubukan kong ipaliwanag sa inyo kung ano ang futures market at kung paano nito naapektuhan ng presyo ng langis. Pero, bago ko gawin yon, ipapaalam ko lang sa inyo na hindi ako eksperto sa economics. Gagawin ko ang best ko para maipaliwanag ko sa inyo ang parte na ito, pero sana intindihin nyo kung hindi ko ito mapaliwanag ng mabuti. May isang sistema na tinatawag na financial markets. Kung pamilyar ka sa stock market, isa ito sa mga parte ng financial market. Ang future markets ay isang parte din ng financial markets kung saan ang presyo ng mga bilihin ay nakadepende sa kung ano ang sa palagay ng mga trader magiging presyo nito sa kinabukasan. Halimbawa, kung sa palagay ng nakakaraming traders sa mundo na tataas ang presyo ng langis sa mga susunod na linggo o susunod na buwan o susunod na taon, ay tataas ang presyo ng futures ng langis. Sa pagtaas ng futures ng langis, maapektuhan din nito ang presyo ng langis sa kasalukuyan. Dahil ang futures market ay nakadepende sa mga prediksyon o pakiramdam ng mga traders, ang kahit na konting tension lang ay maaaring makaapekto sa presyo ng mga bilihin na mayroong futures. Halimbawa, kahit na hindi pa ganun kalaki ang kaguluhan sa Middle East, ang bali-balita lang na mayroong kaguluhan sa Middle East ay maaaring ipag-alala ng mga traders ng oil futures. Dahil nag-alala ang mga oil futures traders, maaari nilang i-predict na ang presyo ng langis ay tataas sa mga susunod na araw, linggo, buwan o taon. Dahil dito, tataas ang presyo ng oil futures. Ngayon, kahit na hindi pa talaga naapektuhan ang supply ng langis sa kasalukuyan, dahil sa pagtaas ng mga oil futures prices, ay tataas na rin ang presyo ng langis sa kasalukuyan. Komplikado, di ba? Sorry kung hindi ko napaliwanag ng maayos. I-research niya lang kung interesado kayong maintindihan ito. Ngayon, punta na tayo sa Pilipinas. Ang ekonomiya ng Pilipinas, kagaya ng iba pang mga bansa sa mundo, ay nakadepende sa supply ng langis. Kung meron man tayong pinagkukuhanan ng langis sa loob ng ating bansa, ay hindi ito sapat para tustusan ang ating mga pangangailangan. Ang karamihan ng langis na ginagamit natin sa ating bansa ay inaangkat natin mula sa Middle East. At ngayon, may malaking kaguluhan sa Middle East.